Alam nyo, sa isang relasyon, napakaraming dahilan para ma-fall out of love ang isa sa inyo. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga dahilan kung bakit nawawala na ang love, ang pagmamahal ng isa sa inyo. So, kung interesado kang malaman ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, eto ating aalamin ang mga dahilan kung bakit nawawala na ang pagmamahal ninyo sa bawat isa. Maaring isa sa inyo ang na-fall out of love na. So, eto, at number 1, distance. Ito yung literal na distansya. Madalas ito sa mga LDR, yung literal na magkakalayo. Yung isa nasa ibang bansa, habang yung isa ay naririto sa ating bansa. Ganun po yun. So, yung mga LDR dyan, makaka-relate kayo dito. Alam nyo kasi, ang isang LDR, napakaraming challenges yan. Napakahirap i-maintain yan. Kung ang isa sa inyo ay hindi talaga sincere, ay marupok, ay mahina sa mga tukso, sa mga outside na distractions. Di ba? Kaya kadalasan, ang nangyayari sa mga LDR, kung napapansin nyo, kung nanonood kayo ng mga kung ano-anong videos dyan tungkol sa mga LDR, marami ang nasisira ang pagsasama. Yung mga mag-aasawa nga dyan talagang naghihiwalay na dahil sa mga bagay-bagay na hindi na nakokontrol ng kanilang katawan. At kadalasan yan, nagiging issue yung tukso, yung pumapatol sa ibang tao, yung nakikiapig, yung nakikipag-girlfriend, nakikipag-boyfriend sa iba, kahit siya na ay meron na talagang karelasyon, di ba? Yan ang challenges talaga kapag LDR, long distance relationship, kaya distansya yan di ba? Kung may karelasyon ka na at isa sa inyo ang gusto pumunta sa malayong bansa o malayong lugar para magtrabaho, pag-isipan niyong mabuti yan. Pag-usapan ninyong maigi kasi talagang yung mga consequences niyan, kadalasan nauuwi yan sa hiwalayan. Hindi ko nila lahat, pero majority ng mga may karelasyon ay napupunta sa paghihiwalay kapag ang usapan ay distance. Distance between two lovers or two people who are in a relationship. Number 1. Number 2, ito yung lack of communication. Itong communication na ito, talagang napakahalaga ito sa isang relasyon. Mas lalo na kapag kayo ay nasa isang LDR na relation, dapat communication talaga at wala nang iba ang talagang magbabind sa inyo, magko-connect sa inyo kapag kayo ay nasa isang LDR. O, di ba? Kahit naman hindi LDR, kapag ang communication nyo ay hindi na maayos, sigurado mapupunta yan sa hiwalayan. Kasi kapag hindi na kayo nag-uusap, marami nang uusbong na ibang problema dyan. Maaring isa sa inyo ay magkikipag-usap na sa ibang tao. Diyan na pumapasok yung mga tukso. Diyan na pumapasok yung mga third party na yan, di ba? Kapag yung komunikasyon nyo, yung pag-uusap nyo ay nawawala na. Kasi nga, di ba, lahat ay nakukuha sa mabuting usapan. Eh kung nananahimik na kayong dalawa, yung hindi na kayo nag-iimikan. Kasi kapag hindi na kayo nag-iimikan, ibig sabihin, hindi na kayo nag-uusap, as in nagdededmahan kayo, parang walang nakita, o di ba, nagsasalubong kayo dyan na walang imikan. Mas lalo pang tumitindi yung galit nyo sa bawat isa kapag ganun, dahil wala na kayong communication. Number 2. Number 3, ito yung third party. Mahirap na ito. Kapag meron ng ibang tao na pumahalo sa inyong dalawa, sigurado yan, masisira at masisira kayo. Kasi ang isang relasyon, dalawa lang kayo dyan. Tapos nagdagdag kayo ng isa dyan na pasali-sali, sigurado yan, walang patutunguhan yan. Hindi na yan relasyon. Kaya dapat magmuni-muni pag-isipan nyo ang mga ganyang ginagawa nyo. Yung nag-e-entertain kayo ng ibang tao, kahit ikaw pa ay nasa isang relasyon, di ba? Kung ayaw mo na talaga dyan sa relasyon mo, sabihin mo sa kanya, di baling masaktan kayong dalawa, masaktan mo siya, kaysa naman, papasok ka na naman sa isang relasyon na wala kayong formal na paghihiwalay, mas masakit yun at baka mas malala ang maging consequences niyan kapag may naburyong sa inyong dalawa. O, di ba? Kaya yung mga third party na yan, walang maidudulot na maganda yan sa isang relasyon. Ang mangyayari dyan, siguradong hiwalayan na. Hindi pwede yun sa isang relasyon. Okay? So yung mga third party na yan, walang maidudulot na maganda yan. Bago ka pumasok sa isang party, umalis ka muna dyan sa isa. Okay? So yan po, ang number 3,
Number 4, ito yung endless fights. So, ito na yung maya't maya, lagi-lagi na kayong nag-aaway. Naku, ang hirap talaga kapag hindi na kayo nagkakasundo, di ba? O kaya minsan talagang sinasadya na ng bawat isa na makipag-away na. Kumbaga, talagang naka-fight mode kayong dalawa, di ba? Hindi na talaga kayo nagkakasundo, o di ba? Konting bagay na lang, matri-trigger na yan. Tapos, ayan na, bakbakan na naman. Ayan, sigawan, palitan ng masasakit na salita. Kumbaga, kapag ganyan na talaga, parang wala na yung respeto nyo sa bawat isa. Wala na talaga. Kasi kung ganyan naman ang araw-araw nyong ginagawa, asa na yung respeto dyan? Wala na, di ba? O, kasi kapag may respeto pang natitira dyan, isa sa inyo ang mananahimik muna yan. Pero kapag talagang banggaan ng ganyan, banggaan yan, wala na yan. Itigil nyo na yan, maghiwalay na lang kayo, the better pa, di ba? Bakit kayo mag-aaway araw-araw, maya't maya, di ba? Konting bagay ay pinapalaki nyo para lang meron kayong pag-awayan. Unless na may diferensya kayo sa pag-iisip na dyan kayo nakakakuha ng pleasure sa pagiging ganyan. Yung kayo ay nag-aaway, dyan kayo nakaka-achieve ng kakaibang pakiramdam. O, di ba? Kailangan nyo na ng magpa-check up sa mental. O, di ba? Kaya po, ang number 4, number 5, ito yung kinalolokohan or yung addiction. O, di ba? Yung addiction na ito, medyo malawak ito. Broad ang sakop nito. O sabihin natin, example na lang, ang addiction mo ay sa mga porn or yung mga videos na malalaswa. Alam mo, ang mga ganyang mga kinahuhumalingan ng isang tao, nakakasira yan sa inyong relasyon, lalong-lalo na sa usaping paglalambingan. May effect yan, may masamang epekto yan. Kasi kapag ikaw na ay nahumaling sa ganyang bagay, diyan ka na nakakakuha ng kaligayahan kaysa doon sa aktwal na gagawin nyo sa kama. Di ba? Kapag nandyan ka sa aktwal, wala na. Hindi ka na nasisiyahan, hindi ka na naliligayahan kasi yung utak mo nandun. Parang yung expectations mo katulad ng mga pinapanood mo. Kaya talagang nakakasira yan. O, di ba? At ito pa, yung ibang addictions or ibang kinalolokohan. Ayan na yung mga bisyo. Yung alak. Kapag ikaw ay talagang naging alcoholic na, masama na talaga yan. At kadalasan kapag mga ganyan, kasama na yan yung paninigarilyo. Kasama yan lagi, magkakarugtong yan eh. Alak, sigarilyo, at pag minalas-malas na, at pag malala ka na, tumitikim ka na rin ng mga ipinagbabawal na gamot. O, di ba? Kapag natikman mo na yan, nako, sigurado na yan. Wala nang patutunguhan yan, kundi ikababagsak mo sa masama ka na, di ba? Delikado na ang buhay mo dyan. Hindi lang sa katawan mo, kundi sa society. O, di ba? Kapag nalaman ng mga authorities na ganyan ka, nako, delikado ka na. Oo, nasa listahan ka na dyan. Number 5. Number 6. Work, 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 work. Ano ba yun? Trabaho. Oh, bakit masama? Ang trabaho, napakaganda yan. Lalong-lalo na kapag meron ka ng kasama sa buhay. Kasi diyan na kayo kumukuha para mabuhay kayong dalawa. Para sa lahat ng mga dapat bayarin ng mga gagamitin nyo para mabuhay. Pero nagiging masama yan kapag wala nang ibang ginawa kundi work, 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 work. Diba? O, okay lang yan kung single ka, kung binata ka, kung dalaga ka, walang problema. Pero kapag meron ka ng kasama sa buhay at wala ka ng ginawa at wala ng time na natitira para sa kasama mo, sigurado yan na may masamang effect yan at yan yung na-fall out of love. Napakaraming ganyang nangyayari, di ba? Akala nila, yun ang talagang tunay na tagumpay. Yung napakarami na silang pera. Oo nga, talagang kapag ganun, talagang lahat kapag tagumpay ka na sa usaping pinansyal, halos walang imposible. Halos magagawa mo na lahat, di ba? Pero sa usaping relasyon, medyo negatibo ang impact niyan. Lalong-lalo na kapag napabayaan mo na yung partner mo. Kung may ibang tao dyan na biglang sisingit, sigurado yan na masisingitan ka. Sigurado yan. So, dapat maging balance ang lahat. Pag-igihan mo yung trabaho mo, pero dapat meron pa rin time para sa isa't isa. Ang buhay naman, balance yan eh. Hindi naman pwedeng isagad-sagad mo lang sa isang bagay, tapos yung isa napabayaan mo, wala rin. Pag nagsalubong yan, neutral pa rin. Di ba? So, ayan po. Ang number 6. So, ayan po ang ilan sa mga dahilan kung bakit na-fall out of love ang isa sa inyo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.